Welcome sa Adonis Recap, Aswang Stories. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share para marami po tayong makinig sa kwentong ito. Salamat! Disclaimer lang po, ang kwento ito ay hindi po original na sa akin. Ito ay galing sa mga random na tao na naka-experience ng mga kababalaghan sa kanilang buhay. Pagpasok ni Gonzalo sa kanilang baryo ay ang pagpapakawala nito ng usal bilang suporta sa kanilang mga bagat at panligaw na patibong. Alam ni Gonzalong walang epekto ang ganoong uri ng engkantasyon, pero pilit nila itong nilagay sa pagbabakasakaling hindi sila matutunton ng mga albularyo. Pinuno! Pinuno! Nakahanda na po ang lahat ng mandirigma natin para sa nalalapit na digmaan. Handa na kaming lahat upang harapin ang mga albularyong nagnanais ng ating pagkawasak. Wika ng kasama ni Gonzalo. Kasabay ng paglapit nito ay ang pag-abot nito ng mga langis na hawak-hawak nila Sulay. Agaran din naman nila itong ibinigay, gawa ng yun ang namumuno sa mga uri nila na nanggagamot. Mabisang panggagamot ang binubuhos ni Gonzalo sa kanyang katawan, gawa ng isa siyang gabunang aswang. Nagtira lamang noon si Sulay at Mirno ng kakarampot na langis na siyang gagamitin ni Gonzalo. Ilang minuto pa ang lumipas, pinalapit ni Gonzalo si Mirno upang pagsabihan. Mirno, huwag ka nang makisali sa digmaang ito. Ang gawin mo, samahan ang mga kababaihan at bata sa maaaring magaganap na paglikas. Hindi namin hawak ang sitwasyon at hindi namin sigurado ang pagkakataon. Mas maigi nang maging handa upang maiwasan ang pagkalipol ng ating angkan. Sige ho, Ginoong Gonzalo. Maaasahan po ninyo ako pagdating sa bagay na yan. Pero kung ako na may inyong kakailanganin sa laban, hindi ako magdadalawang isip na harapin kasama ninyo ang mga manggagamot na yun. Sagot naman ni Mirno. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtungo ni Mirno sa kinaroroonan ng mga babaeng uri nila. Lahat ng mga gamit na pwede nilang madala ay ipinadala na ni Mirno para sa nalalapit nilang paglikas. Sa kabilang dako naman, maiging paghahanda na ang ginawa nila Sulay at Maxim sa nalalapit na digmaan. Napakataas na ng tensyon sa kanilang baryo noon na parabang naghahanap talaga sila ng digmaan. Ang mga sulong umaapoy sa kanilang baryo, isa-isa na nilang pinapatay upang balutin sila ng kadiliman. Kasabay ng pagkamatay ng mga sulok ay ang pagsiungawan noon ng mga kasamahan nila Gonzalo. Pag-ungaw ng mga sigbi na kanilang alaga, yun na ang naging hudyat. Napapalapit na ang grupo ng mga manggagamot. Kitang-kita nila Gonzalo sa paanan ng bundok ang mga sulong umaakyat patungo sa kanilang baryo. Ang ginawa noon nila Gonzalo, pinili nilang hintayin ito sa kanilang baryo upang doon maganap ang digmaan. Sinsimon, nakahanda na ba ang mga patibong na ginawa mo? Tanong ni Gonzalo. Oo, Panginoon. Nakahanda na ang lahat. Sana'y kayanin ng mga patibong ko ang kargada ng mga albularyo. Sagot naman ni Sinsimon. Matapos nitong makapagwika, agaran din namang pinakawalan nila Gonzalo ang lahat ng sigbing pagmamay-ari nila. Ginawa nila ito upang magbigay ng takot sa mga albularyong patungo sa kanilang baryo. Pero paglapit ng sigbin sa mga sulong lumalakad, rinig na rinig nila Gonzalo ang biglaang pagkamatay ng mga ito. Dahil sa kaganapang yon, mas lalong tumindi ang tensyon sa paligid. May iba noon sa mga kasama ni Gonzalo na natatakot na, gawa ng habang papalapit ang mga albularyo sa kanila,
papainit naman ng papainit ang kanilang nararamdamang temperatura. Animoy, sinusunog sila ng mga ora nito na siyang labis nilang ikinakabahala. Ilang minuto pa ang lumipas. Doon na nga nasipat nila Gonzalo ang pagdating ng mga albularyong merong daladalang sulo. Ang isa sa mga albularyong yon ay nananabako pa, na para bang hindi ito nababahala sa maaaring mangyari sa kanila. Pagdating ng mga albularyo sa baryo, isa-isa nitong ibinaon sa lupa ang dala nilang sulo. Yon ang naging tanda na makikipagdigma ang mga ito sa kanilang uri. Ayon kay Gonzalo na nasa 8 ang bilang ng mga yon na merong iba-ibang taglay na kargada. Halos napapatakip na ng mga mata noon ang mga kasama ni Gonzalo. Gawa ng para itong mga pilak na nasisinaga ng araw. Masyadong makinang ang mga ito sa kanilang paningin na siyang nagdulot sa mga kasamahan ni Gonzalo ng labis na takot. Pero kahit nababahala ang mga kasama ni Gonzalo, nananatili ito sa kanilang hanay upang protektahan ang kanilang baryo. Kahit alam nilang wala silang pag-asa sa mga albularyong yon, nagiging matatag sila upang ipagtanggol ang kanilang mga mahal sa buhay. Matapos maitarak ng mga ito ang sulo, dahan-dahang lumapit dito si Gonzalo. Hindi na ba magbabago ang pasya ninyo? Mas marami ang bilang namin kesa sa inyo. Hindi man namin kakayanin ang taglay ninyong lakas, ay gagapiin naman namin kayo sa aming bilang. Walang malakas sa marami. Tandaan nyo yan! Wika ni Gonzalo. Si Gonzalo noon ay nasa ordinaryong kaanyuan pa lamang, kaya agaran itong nasilayan ng mga albularyo. Nang marinig ito ng mga albularyo, agad namang naglakad ang ermitanyo papalapit sa kanya. Walang marami kung kasama mo ang Panginoong Diyos. Tsaka Ginoo, si Sinsimon lamang ang aming pakay. Nagmatigas kayo sa aming nais kaya isasabay na namin kayo sa hukay. Magsama-sama kayo ng demonyong mangkukulam na yan sa impyerno. Masyado bang mataas ang boses ko? Huwag kayong mag-alala. Kalmado lang ako. Sagot naman ng ermitanyo na labis na nagpainit sa ulo ni Gonzalo. Habang sinasabi yon ng ermitanyo, tila ba hindi ito seryoso sa kanyang pagsasalita? Minsan sisigaw, minsan malumanay, na para bang wala talaga silang takot sa bilang nila Gonzalo. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan ang isinuot ng ermitanyo ang kanyang sombrerong gawa sa anahaw. Bumalik na din ito sa kinaroroonan ng kanyang grupo upang umpisahan na ang digmaan. Alam ni Gonzalong yun na ang hudyat, kaya pinili niyang maunang sumugod upang mas madali nilang malipol ang mga albularyo. Sa pagbigay ng senyalis ni Gonzalo ay ang pagsugod ng iilan sa kanyang uri. Akala nila dahil nakatalikod at hindi handa ang mga albularyo ay meron silang mapapatay dito. Pero nagkamali sila dahil paglapit nila sa mga ito, para bang bumangga lamang sila sa isang dingding. Ni hindi nga nila napagalaw ang mga albularyong yon sa kinatatayuan ng mga ito na siyang nagbigay takot sa kanilang mga sarili. Si Gonzalo noon ay agaran ding nagpalit ng kaanyuan at tumungo sa kadiliman. Agaran siyang naghanap ng pagkakataon upang madaling patayin ang ermitanyo. Habang siya ay kumakaripas ng takbo sa talahiban, pansin ni Gonzalong walang kaide-ideya ang ermitanyo sa kanyang kinaroroonan. Pagsugod niya rito, laking gulat na lamang niya nang bigla itong sumilay sa kanyang kinaroroonan. Kaya imbis na sumugod noon si Gonzalo,
pinili niyang lagpasan na muna ito. Animoy, natakot noon si Gonzalong sugurin ang ermitanyo, gawa ng hindi ordinaryo ang tungkod na hawak nito. Ang paningin ni Gonzalo sa tungkod na yon ay napakarami nitong matatalas na patalim na nakapalibot. Animoy, isang maling galaw niya lamang dito, siguradong makakalas ang anumang parte ng kanyang katawan kapag siya ay tinamaan nito. Dahil sa mga nasilayan ni Gonzalo, mas pinag-igihan niya pa ang ginagawa niyang pag-iingat sa labanan. Ang mga kasama naman noon ni Gonzalo, pinagkumpulan na ang mga albularyong naroon sa mga sulong na katarak. Hindi nagawang magsipula sa noon ng albularyo, kaya naging solido ang depensa at opensang ginagawa ng mga ito. Ang mga natitirang armas ng mga kauri noon ni Gonzalo ay ginamit na nila, pero hindi pa rin sapat ang mga armas ng bandido upang makapaslang sila ng albularyo. Hindi kasi tinatabla ng mga bala ang mga ito na parabang napakakapal ng kanilang mga balat. Naubos na lamang ang mga bala ng armas nila Gonzalo, pero wala ni isa sa mga albularyo ang nagawa nilang patumbahin. Doon din nasipat ni Gonzalo sila Sulay at Sinsimon na nakikipaglaban sa abot ng kanilang kakayahan. Kitang-kita noon ni Gonzalo si Sinsimon na nagpapalipad hangin sa mga albularyo ng mga alam nitong mga usal. Ang mga mandirigmang aswang naman noon ni Gonzalo, pilit dinadagit ang mga albularyo upang dalhin sa himpapawid. Pero sa bawat pagdagit nila sa mga ito, tila ba napapaso ang kanilang mga paa dahil sa init na kanilang nararamdaman. Dahil sa hindi naman nila magawang dagitin ang mga albularyo, pinili nilang makipaglaban ng mano-mano dito na siyang nagdulot ng maraming pagkasawi sa hanay nila Gonzalo. Halos matabunan na noon ng mga bangkay ang mga albularyo dahil sa dami ng kanilang napapaslang. Ang iba sa mga kauri noon ni Gonzalo ay naninigas na dahil sa pagkawala ng kanilang mga kasama. Habang nababawasan ang hanay nila Gonzalo, mas tumitindi pa ang pagnanais ng kanyang mga kauri na ubusin ang mga manggagamot na yon. Sa pagsipat ni Gonzalo kay Sulay at kay Maxim, kitang-kita niya ang paggamit ng mga ito ng kahoy upang hatawin ang mga albularyo. Hindi na nila nagagamit noon ang kanilang matatalas na mga kuko, gawa ng nalulusaw ang mga ito sa tuwing nakakadampi sa katawan ng albularyo. May mga iilang albularyo namang nagagawa nilang sugatan kahit papano dahil sa paghina ng mga espiritual na harang ng kanilang katawan. Sa sobrang dami kasi ng proteksyon ng mga albularyong yon, kaya labis ang pahirap nila Gonzalo na mapaslang ang mga ito. Habang naroon si Gonzalo sa talahiban na nagmamasid, ang ermitanyo naman ay kinakalaban ang iilan sa kanyang mga uring sumusugod dito. Lahat ng tinatamaan ng tungkod na hawak nito, bumubulusok na lamang sa lupa nang wala ng buhay. Hindi mo pa ba nanaising umalis, Gonzalo? Aba sige, magmasid ka muna sa paligid. Malay mo, makahanap ka ng perpektong pagkakataong paslangin ako. Pero payo ko lang sa'yo, iho, wala pang demonyong nakakagapi sa tulad ko. Isang siglo na akong nakikipagdigma sa mga katulad ninyo. Kaya alam ko na ang lahat ng kakayahan ng mga demonyong nakikipag-aklas sa puwersa sa ating Panginoon. Wika ng ermitanyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtarak ng ermitanyo ng kanyang tungkod sa lupa. Gulat na gulat noon si Gonzalo. Gawa ng ang buong akala niya, yun ang pinakamalakas na sandata ng ermitanyo. Pero nagkamali siya. Habang nakatayo ang ermitanyo sa kanilang baryo, dahan-dahan itong dumukot sa kanyang bulsa ng isang maliit na posporo. Pagdukot nito,
Agaran naman itong sinilaban ng ermitanyo upang sindihan ang kanyang tabako. Sa pagsipat dito ni Gonzalo, doon niya nasipat ang napakaamong pagmumukha nito. Tila ba nakaramdam noon ng kapayapaan si Gonzalo nang masipat niya ang mukha ng ermitanyo na binibigyang liwanag ng tabakong sinisindihan nito. Habang abala ang ermitanyo sa pagsisindi ng tabako, maraming kauri ni Gonzalo ang sumusugod dito. Ang buong akala nila, magagawa na nilang paslangin noon ang ermitanyo. Pero paglapit ng mga ito sa kinaroroonan ng ermitanyo, dumulas lamang sa katawan nito ang kanilang ginawang pag-atake. Alam mo, Gonzalo, meron kang mabuting kalooban. Nakita ko yan sa loob ng iyong pagkatao noong una tayong nagkita. Isa kang anghel na nakasapi sa katawan ng dyablo, kaya labis-labis ang panghihinayang ko sa kakayahan mo. Hindi naman halang ang mga kaluluwa namin upang pumatay ng mga panig sa kaliwang nagnanais magbago. Hindi kami ganoon, Gonzalo. Ang pinapatay lang namin ay yung mga nilalang na merong kasalanang walang kapatawaran. Bagay na hatol para sa kagaya ni Sin Simon. Wika ng ermitanyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagbalik ng tabako ng ermitanyo sa kanyang bibig. Pagkarinig noon ni Gonzalo, pinili niyang hanapin noon si Sin Simon. Pagtingin niya sa kinaroroonan ni Sin Simon, laking gulat na lamang niya nang masipat niya itong sumisigaw habang hawak-hawak ng albularyo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla itong sinampal ng albularyo na naging sanhi upang mawala ang wisyo nito. Agaran din nilang pinasan si Sin Simon patungo sa gitna ng kanilang grupo upang ito ay protektahan sa angka ni Gonzalo. Dahil sa mga nangyari, wala nang nagawa noon si Gonzalo kung hindi ang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga albularyo. Dala ng pagiging desperado ni Gonzalo, inilabas na niya ang pangalawang kaanyuan ng isang gabunan. Kung kanina isang aswang nalakat si Gonzalo, ngayon ay naging isang aswang nalipad na ito. Bigla itong tinubuan ng napakalaking pakpak at bumuka ang gitna ng ilong nito patungong labi. Nagkaroon din ng mga ngipin ang nabiyak na ilong ni Gonzalo na merong nagsisitalasang mga pangil. Dahil sa ginawang pag-iibang anyo noon ni Gonzalo, tila ba naantala ang digmaan sa kanyang ginawa. Ang ibang mandirigma noon nila Gonzalo ay biglang nanumbalik ang kanilang lakas ng loob dahil sa kakaibang puwersang ipinamalas ni Gonzalo. Pagsugod niya sa ermitanyo, agaran ding nagpakawala siya ng pag-atake dito. Halos hindi binibigyan noon ni Gonzalo ang ermitanyo ng pagkakataon upang makagante sa kanyang ginagawang pag-atake. Kahit dumudulas lamang ang pag-atake noon ni Gonzalo, patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Agaran ding kinuha ng ermitanyo ang kanyang tungkod upang gumante sa ginagawang pagsalakay ni Gonzalo. Pagsagupaan ng tungkod at kuko ni Gonzalo, biglang naputol ang hintuturong kuko ni Gonzalo nang lumapat yon sa tungkod ng ermitanyo. Agaran din ang ginawa niyang pag-ilag at pagsunggab sa ermitanyo na siyang naging sanhi upang bumagsak silang dalawa sa lupa. Sa kabilang dako naman, patuloy pa rin ang paglaban nila Sulay at iba pa nilang kasama sa mga albularyong tumangay sa katawan ni Sin Simon. Halos maligo na noon sa dugo ang dalawang pinakapinagkakatiwalaang kasama ni Gonzalo, pero nananatili pa rin yon sa kanilang hanay. Maging ang iba sa mga kasamahan noon ni Gonzalo ay hindi niya nakitaan ng pagkatakot para sa kanilang mga buhay. Patuloy pa rin silang nakikipaglaban kahit alam nilang wala silang pag-asang manalo laban sa mga albularyo. Habang nakahiga noon sa lupa ang ermitanyo,
patuloy pa rin ang ginawang pag-atake dito ni Gonzalo. Alam mo, Gonzalo, hindi mo ako kayang sakta ng pisikal. Kung nais mong kitilin ang aking buhay, kailangan mong sunugin ang aking banal na kaluluwa. Maraming debosyon akong napagtagumpayan kung kaya't naging isa kong karapat-dapat na nilalang na tagasunod ng Panginoong may likha sa lahat. Hindi mo ako magagabi sa ganyang estilo, Gonzalo. Kaya kahit humiga ako dito buong magdamag, hindi mo ako magagawang saktan. Wika ng ermitanyo kay Gonzalo. Nang marinig ni Gonzalo ang salitang tagasunod ng Panginoon, tila ba merong pumasok na katanungan sa kanyang isipan. Kasabay ng pagngiti noon ng ermitanyo ay ang pag-utos nito sa kanyang kasamahan na itigil na ang digmaan. Agaran din itong hinawi si Gonzalong nakapatong sa kanya na para bang napakagaan ito. Dahil sa pagtigil ng mga albularyo, hindi na din nakagawa pang umatake nila Sulay at ang mga kasamahan nito. Ang ginawa ng ibang kauri noon ni Gonzalo ay ang umupo sa lupa dahil sa sobrang pagod. Agaran din namang naglakad ang ermitanyo patungo sa kinaroroonan ng kanyang kasama upang tingnan ang walang wisyong katawan ni Sinsimon. Bago ito umalis ay nagbitaw pa ito ng mga katagang. Mamuhay kayo ng payapa sa baryong ito. Kitilin at kainin niyo ang mga taong gumagawa ng mga kasalanan sa kapwa nila tao. Kapag ginawa niyo yan, masisiguro kong hindi na muli pang magsasalubong ang ating mga landas. Tsaka ikaw, Gonzalo, kapag may katanungan ka sa akin, maaari mo akong kausapin. Alisin mo ang lahat ng puot at galit sa iyong sarili dahil sa walang kwentang digmaang ito. Ipinagtanggol niyo ang isang makasalanan kung kaya't nagdulot ito ng hindi kaaya-ayang pangyayari sa iyong uri. Sa paglisa namin dito, sana'y isabay niyo rin sa hangin ang inyong mga nararamdamang paghihigante at galit sa aming grupo. Nang marinig ito ni Gonzalo, tila ba nawala ang galit niya sa ermitanyo. Noon ding mismong gabing yon, agarang naghangad ang isipan ni Gonzalo na muling makausap ang ermitanyo. Sa pagtapos ng sinabi nito, agaran din namang umalis ang mga albularyo sa baryo nila Gonzalo, dala-dala ang katawan ni Sinsimon. Wala nang nagawa noon sila Gonzalo kung hindi ang ilibing ang mga bangkay ng mga nasawi sa kanilang lahi. Habang nililibing nila Gonzalo ang mga bangkay, hinanap naman ni Sulay ang pinagtataguan nila Mirno. Kasabay ng paghuhukay ni Gonzalo ay ang pagpasok sa kanyang isipan ng mga katagang. Nais kong maging tagasunod nung ermitanyo.